Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. In a few hours, we'll be ringing in the new year and bringing us updates from the ground are One News mobile journalists, monitoring firecracker-related injuries and other medical emergencies are Mary Mon Reyes at the Jose Reyes Memorial Medical Center in Manila and Yeda Pascual at the East Avenue Medical Center in Quezon City. Denise Valdesancho, meantime, is at the Fabelia Hospital in Mandaluyong as we wait for the first New Year baby of 2026. Then we have the traditional countdowns and parties happening in several areas of Metro Manila. Mojo's Arles de los Santos will report to us later from BGC in Taguig. Ray Vicente is in Luneta in Manila, while mobile journalists Amy Atienza and Fatima Baduria are covering from Makati and Quezon City, respectively. And hours before the New Year revelry, hospitals in the country have Hours before the New Year revelry, hospitals in the country have raised Code White alert. That's in preparation for the possible surge in patients due to firecracker-related injuries and other urgent health conditions. Let's check the situation over at Jose R. Reyes Memorial Medical Center in Manila, and mobile journalist Mary Mon Reyes is there. Mary Mon, kamusta ba? Marami na bang nabiktima ng paputok? Ses, magandang gabi at advance Happy New Year. So far, simula December 21 hanggang sa araw na ito, 17 ang bilang ng mga fireworks-related injuries na nadala dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. At sa mga ito, 4 na injuries ang may kinalaman sa mga ipinagbabawal na paputok tulad ng 5-star at triangulo, 3 mula sa King Kong, 3 mula sa Plapla, 2 injuries mula sa hindi mapangalanan pang paputok, 1 sa Bawang, 1 sa Quitis, 1 sa Binlade. Kaninang umaga, 15 lang yung naging bilang natin, pero around nung late afternoon hanggang sa gabi na ito, may 2 nadagdag. Isa dyan, 19 years old na babae at ang naging kwento ng kanyang ina kanina, nagme-makeup lang daw itong babae sa kwarto niya nang bigla ang may pumasok daw na sparks sa kanyang kwarto at mukhang natamaan yung kanyang mata. Kaya yung pagdating dito sa ospital ng babae, hindi siya makadilat at panay yung pag-iyak ng babae. So sa ngayon, under observation siya dito sa ospital at titignan siya ng ophthalmologist ng JRRMMC at so far, konting-konti naman daw, nadidilat naman daw yung mata pero kailangan pa rin daw nila obserbahan kung maapektuhan ba ng tuluyan yung paningin nitong babae. At bako doon sa babae, meron ding hinatid kanina lalaki at hindi pa natin so far nakukumpirma kasi yung impormasyon sa likod nitong huling pasyente. Pero yung inaasahang pagdagsa, maliit pa kasi yung bilang ng 17 Last year, 118 yung kabuong bilang ng mga injury from December 21 to January 5. Ang nasabi sa atin, mamayang hating gabi inaasahan yung pagdagsa ng mga pasyente dito sa ospital. Ses. Mary Mon, i-walk through mo nga kami kung ano ang proseso pag dumating ang isang sugatan o naputukan, anong maari nilang ma-anticipate sakaling mangyari man sa kanilang kakilala o kapamilya o kapatid. Ses, bukod sa mga taga-Manileño, even mga non-Manila residents daw, welcome na welcome dito, lalo pa kung may mga ngailangan ng medical attention. So dito kasi sa likuran ko, ito yung emergency service complex ng ospital at kapag ka mayroong mga pasyenteng dadalhin, whether via tricycle, nakataxi o ambulansya, nandito yung triage. Kailangan muna nilang i-assess sa loob kung firecracker-related injury ba ang meron sila or other medical cases ang meron dito. Pero kapag ka nakita nila na firecrackers-related, yung mga minor, mild to moderate na cases na maaari mabigyan ng pamunahing lunas, dito sila ipapasok sa loob. So marami mga doktor, 50 na mga doktor, mga surgeon ang nakadeploy at nakababantay ngayon. Pero kapag ka severe at medyo malala yung kaso, kakailanganin ng opera, kakailanganin nila ng surgical operations or other medical procedures, diretso sila sa loob nitong emergency service complex. Ang ginagawa rin dito para masiguro na lahat ng klase ng mga pasyente maa-accommodate, meron silang tinatawag na in-implement nila for the first time dito yung flexible zoning. So halimbawa, yung mga hospital bed kapag kinulang,
yung mga naoperahan o kaya naman yung iba pang may ibang medical services na kinakuha dito, yung mga section sa ospital, halimbawa yung ENT, yung sa ears, nose, and throat na section, dahil hindi naman daw ito tinatao, yung mga sobra o bakanting kama nito, hospital bed, yun ang ipapahiram. Bukod dyan, ginawa nilang vacant karamihan sa mga hospital bed sa loob ng emergency service complex para magbigay daan at space sa lahat ng mga daragsang pasyente mamayang gabi. Ses. Ang isa pang maaring mangyari sa karamihan sa ating mga kababayan ay yung asthma. May mga isugod na ba dyan? So far, Ses, wala pa tayong nakukuhang datos dyan. Pero so far, around 94 road crash injuries naman ang naitalanan ng ospital. So karamihan sa mga ito, nagmamaneho raw ng lasing, kaya nagkakaroon unfortunately ng mga aksidente sa kalsada. Bukod dyan, meron din silang tinatawag dito na holiday heart syndrome na nauuwi sa stroke. From December 21 hanggang sa araw na ito, lagpas 50 na yung kasong naitala nila doon sa holiday heart syndrome. Ito yung mga tao or yung mga cases na nasobrahan ng pagkain o kaya naman ay pag-inom ng alak na nagre-resulta sa stroke. At unfortunately din, 4 na ang nasawi dito, kaya ang paalala din ng mga doktor ng ospital, hinay-hinay din daw sa pagkain at sa pag-inom at siguruhin lalong-lalo na kung mayroong mga maintenance na gamot, matutukan yung oras ng pag-inom ng mga ito. Ses. Merimon, yung sinabi mong 17 na cases, kung ikukumpara sa ganitong oras last year, ay mas mababa ba? Oo, mas mababa pa siya. Kasi, for example, noong 2024, December 21, 2 lang. December 23, 1 lang. December 26, 7. December 27, 5. December 28, 2. December 30, 31, 33. So, makikita na 33, 35, 40, 47, 50 yung bilang ng mga pasyente last year from December 21 to December 31. So far dito ngayon, from the same time period, 17 pa lang ang naitatala. Kaya sinasabi din dito ni Dr. Cynthia Versosa, ang chair ng Emergency Service Complex ng ospital, sana hindi na raw umabot ng gano'ng kataas yung numero ng mga pasyente. Pero hindi pa rin daw nila masasabi, posibleng mamaya raw kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon, dadagsana ang mga pasyente mga ngailangan ng medical na atensyon dito. Ses. So Merimon, masasabi ba nating natututo na ang mga kapatid natin na i-welcome ang bagong taon ng mas payapa at walang mga sugatan? Ses, yan ang dasal ng mga doktor na nakausap natin dito na sana raw as much as possible iwasan na raw yung paggamit ng paputok kasi yung pinakamalala pa lang so far na kaso na nandito ngayon is yung etong 12-year-old na batang lalaki na siya yung dalawa silang batang lalaki kasi na nasabugan ng Piccolo and reportedly ng Big Triangle sa Tondo, Maynila. Yung kasamahan niyang kaibigan niya nasawi, yung isa nandito pa at nagre-recover. So natanggalan daw ng balat sa balikat yung bata. And ngayon, stable naman na daw yung kondisyon nito pero under observation pa para makita yung recovery bago siya ma-discharge. Pero yun doon nakikita ng mga doktor yung paalala nila na pwede naman daw gamitin yung ibang mga paingay, mga torotot, mga plato, mga tupperware para maiwasan na raw yung ganito mga sitwasyon. Lalo pa yung kanina yung babae, di raw sila nagpapaputok. Lagi raw nilang pinapaalalahanan at sinisita yung mga nagpapaputok sa labas ng bahay nila pero may nagpaputok. Pumasok ngayon yung mga debris ng paputok doon sa kwarto at natamaan yung mata nung babaeng nagme-makeup lang. So yun yung gravity daw ng posibilidad ng injuries na kahit hindi raw nagpapaputok, pwede ka pa rin makapagdulot ng injury sa ibang mga tao. Ses. Tama ka, kaldero, torotot, pero ewan ko lang ang Tupperware kung kung may ingay na maidudulot, magagawa ba ang Tupperware? Pwede naman daw siya pukpukin kapag naubos na raw yung handa sa loob na yung mga fruit salad. Pwede. Maraming salamat. Thank you for your report. Mobile Journal Merimon Reyes live from the Jose Reyes Medical Center in Manila. Happy New Year din sa'yo. Happy New Year! And now let's head over to East Avenue Medical Center in Quezon City, and the good news is there are fewer firecracker-related injuries being reported there as well, at least compared to last year. And joining me now is mobile journalist Yeda Pascual. Yeda, so far, gaano ng karami ang biktimang naisugod dyan?
Magandang gabi, Ses. Advance Happy New Year. At so far mula December 25 hanggang ngayon, December 28 pala, ay anim yung naitalang firework-related injury dito sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. So far, hindi pa nadadagdagan yan, yung bilang na yan, ngayong araw na ito. Ayon sa pamunuan ng East Avenue Medical Center, ay inaasahan na daragsa pa ang bilang ng mga pasyente after 12 midnight at ang peak daw niyan ay bukas ng umaga, Ses. Madalas din daw ang sinusugod naman dyan sa EAMC ay yung mga naaaksidente sa kalsada. Kasi yun na nga, yung mga lasing magmaneho, dumadami daw yan pag holiday season. Tama ba ang ating haka-haka? Yes, tama ka dyan, Ses. Base din sa mga nagdaan na cases ng mga road accidents ay dahil talaga sa impluensya ng alcohol. Kaya nga, mahalagang paalala ng East Avenue Medical Center ay drink moderately. At kung iinuman, ay iwasan ng lumabas ng bahay at magmaneho pa. Yeda, ano naman ang bilang ng mga nag-a-avail ng zero balance billing sa mga dinala dyan sa EAMC? At saka, paliwanag mo rin sa amin yung proseso. Ses, actually, ang paliwanag ng pamunuan ng ospital, default nila ang zero balance billing. So, ibig sabihin, lahat ng mga maa-admit na pasyente dito, kaya hindi related sa firework-related injury, ay ina-avail yung zero balance billing. At para doon sa dalawang pasyenteng na-admit, ay in-avail nga yan, so wala silang binayaran. Pero para naman doon sa 4 na outpatient na dahil dito sa firework-related injury, ay ang in-avail nila yung outpatient emergency care benefit package na ilinunsad naman ng PhilHealth ngayong taon lang. So same yan sa zero balance billing dahil wala rin silang binayaran. So pagdating sa proseso, Sis, ang kinakailangan syempre unang-una, dapat pumunta sa DOH accredited hospital tulad nila na lang nitong East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Medical Center, Philippine General Hospital at marami pang iba. Pangalawa, kinakailangan ay nasa ward yung pasyente at pangatlo, kinakailangan PhilHealth member. So kinakailangan lang na mabigyan sila ng discharge form at billing mula sa cashier at doon nila malalaman na zero balance na yung kanilang babayaran. Yeda, kamusta naman ang ating mga medical frontliners dyan? Handa ba sila sa matinding pamorningan na duty nila ngayong bagong taon? Yes, tama ka dyan, Ses. Talagang pamorningan. Nakaantabay na yung ating mga medical frontliners dito sa East Avenue Medical Center. At nandito ako ngayon sa kanilang sterile area. So kung makikita ninyo, nakalatag na yung mga equipments na gagamitin para sa dagsa nga raw mamaya ng mga pasyente na naputukan. So ayan, nakalatag na yan dito. At ang sabi ng pamunuan ay 12 hours daw yung duty ng kanilang mga doktor. At kahit 12 hours yan, stay in sila dito sa ospital. So ganyan sila kahanda sa pagresponde sa dagsa ng ating mga kapatid na mangangailangan ng tulong medikal mamaya. Isang pahabol na tanong, Yeda, kasi kanina sinabi ni Mary mo na wala namang naidadala pa na may asthma. Pero karaniwan ay tumataas ang incidence ng asthma dahil nga sa mga paputok, mausok, etc. Diyan ba meron bang na-monitor na merong ganyang karamdaman? So for Ses, sa ngayon, wala pa namang namomonitor na mayroong ganyang cases yung asthma. Pero ang sabi ng pamunuan ng East Avenue Medical Center, after 12 midnight, samot-sari na raw yan. Bukod sa firework-related injury, meron din yan, merong mga nasa-stroke, merong heart problem, asthma, yun nga, road accidents. So iba't iba daw yan kadalasan. Pero yan, ayan yung aantabayanan natin mamaya kung ano-ano yung makikita nating problema na pupunta dito. Alright, maraming salamat sa iyo and Happy New Year, lalo na sa mga doktor at nurse dyan. That was mobile journalist Yeda Pascual. Now, meanwhile, at the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Mandaluyong, staff and personnel are now eagerly monitoring and waiting for the so-called New Year babies. And giving us an update is mobile journalist Denise Valdesancho. Denise, marami na bang nagle-labor dyan ngayon na inaabangan ang pag-strike ng midnight para sa kanilang newborn? Yes, indeed. It has been a tradition here at the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital to have these so-called New Year babies. And just right now, we have 2 patients being watched and are now in labor. 19 patients have been admitted as of 6 a.m. today here
at the hospital for childbirth, 15 of which has already given birth. And as mentioned, we're on the lookout for 2 pregnant patients who are currently under labor, while there are other 2 patients being closely monitored. Comparing last year, 2 New Year babies were delivered, and according to their senior house officer, it is possible to have more than 1 New Year babies for 2026, since there's still that possibility na may mga patient pa na ma-admit dito sa emergency room today. There are around 80 nurses, nurse attendants, and midwives deployed here, while the hospital has 20 doctors on duty. And the staff assured the public that they are ready for any childbirth-related cases, having over a 700-bed capacity within their ward. It says, on the other hand, there are 0 cases of any firework-related injuries here as of December 26, 2025, but the hospital is more than ready to accommodate patients should there be any incidents, says. So Denise, the 15 mothers could not wait for the new year and have delivered. Yes, says. And as I mentioned, there are 19 patients today. 4 doon, 2 yung in labor, while the other 2 are just being closely monitored dahil hindi pa talaga nila kabuwanan. But the other 2 are hopeful na mapanganak probably by 12 midnight. Yung isa doon dapat January pa daw. Pero hopefully dahil nga dilated na yung kanyang cervix, baka mapanganak naman mamayang midnight. While there are other patients nga, as I've mentioned, they're being monitored na yung isa is 7 months pregnant pa lang. So they're just here being closely monitored by the staff, says. Okay, can you let us in if you know of the names that are being thought of or what were given to the 15 and what the 2 are hoping to name their babies if ever they're delivered on the 1st of January? Says as of latest, hindi pa kasi tayo pinapapasok doon sa 3rd floor, doon yung delivery room and their wards. So all the data I've been getting is here from the emergency room, but they assured us that later on around 10 p.m. ay mababantayan natin yung mga possible na New Year babies come midnight. You know, Fabella has been known to be one of the biggest hospitals for delivery of babies. Ilan ba ang mga beds dyan? As I've mentioned, just alone in their ward, minimum of 700 beds daw yan, but they can maximize that to 1,200 bedrooms. But alone in their delivery room ay meron tayong 15 bed capacity, while here in the emergency room, meron tayong 12 bed capacity. So kung sakali man na mamaya magkaroon nga ng influx ng mga hahabol pa na manganganak, ay ready pa itong emergency room na mag-accommodate ng mga manganganak. As of now, makikita sa likod ko, actually dito sa mga beds dito, wala pa siyang kalaman-laman dahil nga nandoon sa ward and labor room yung mga iba pang binabantayan, while the rest, of course, are being taken care of, yung mga nakapanganak na. But that's the number here, 700 to 1,200. And marami yan dahil comparing to their daily status of amount of pregnancies, around 40 to 50 yan every day, kaya medyo mas onti pa raw yung nararanasan natin na panganganak today, January 31, which is, as I mentioned, 19 patients now. Yeah, is that an indication of the drop in their population growth rate? Well, we thank you so much for your report and Happy New Year. Mobile journalist Denise Valdesancho reporting to us live from the Fabella Hospital in Mandaluyong. In recent years, families have opted to welcome the new year outside their homes. A favorite is Luneta Park in Manila. Let's bring in mobile journal Ray Vicente. Now, Ray, what's in store for those who will be spending New Year's Eve in Luneta? Magandang gabi. Nandito nga tayo sa Rizal Park, Luneta, kung saan marami ang pamilya ang piniling salubungin ang bagong taon dito. At as of 7 p.m., nasa 12,000 na raw yung current crowd. Pero inaasahan daw talaga nila na 180,000 yung mismo crowd ngayong gabi. Pero ang sabi nila ay mukhang hindi raw talaga nila matatarget yun at mas kaunsi raw ngayong taon kumpara ng isang taon. Pero maliban dyan, kahit kung ay pa lang pagbukas nitong naturang parke ay mga kapatid natin nagsilatag na nakalikin ng mga picnic pots. In fact, pakita ko siya sa
Ngayon, ayan, kung makikita nyo, yung mga kapatid natin, napakarami. Andun din mga kanilang picnic mats. Pero paalala lang din sa ating mga kapatid na yung mga pinagbabawal na gamitin kapag maglalakad ng picnic mats ay bawal yung plastic materials na tulad na lamang ng mga tarpaulin at plastic mat. At maliban dyan, Ses, pakita rin natin yung current situation dito. Sa ngayon, pinagiginawan muna yung concert habang inaabangan yung fireworks display nga mamayang hati. Tampok din itong fountain, dancing fountain shows doon sa Okay, Ray? bawal na kagamitan. Yes, sir. Oo, sabi mo nga yung dancing fountain pero hindi ko makita dahil talagang hitik na hitik ang tao diyan sa Luneta. Yes, actually, Ses, no, kasi bandang 4 p.m. ay hindi pa ganun talaga karami yung mga tao rito. Pero ngayon, kung makikita nyo, halos mapundo na itong mismo concert grounds nila. Pero inaasahan daw talaga sa paglalim ng gabi ay mas dadami pa. Pero kung ito kung pangarang araw ng isang taon, ay mas marami raw talaga ng isang taon kahit pa ay umulan. Ses. Ray, anong oras inaasahang matatapos yung programa? Sabi mo nga magkakaroon ng fireworks display ng hating gabi pero pwede bang magdamag ang mga tao dyan sa Luneta? Yung mismong concert, Ses, ay nagsimula ng 7 p.m. at matatapos ito hanggang mag-fireworks display ng ating gabi. Pero bandang 1 a.m. ay pinapayuhan na yung ating mga kapatid na isasarado na itong naturang parke dahil meron pa tayong event para bukas. So 1 o'clock ay kailangan uwian na. Bitin naman. Yes, yes. Pero kung kumpara talaga sa regular schedule, Ses, 10 p.m. kasi nagkasara itong parke. Pero dahil nga ay magbabagong taon, talagang hinabaan nila yung oras para magkaroon ng kasayahan itong ating mga kapatid. Kamusta naman ang mga dumagsa dyan ng mga tao? Ano ang mood nila? Masaya ba? Kumakain? Ano bang mga putahe ang kanilang pang New Year? Actually, Ses, kung nakita natin, nilagito natin isang pamilya rito, karamihan sa kanilang putahe ay mga Chinese foods, at sila, nung nakausap naman natin, kung makikita nyo, yung iba ay parang may nilalaro pang mga pinabili nila mga laruan tulad ng mga pailaw na yan. So masaya naman sila at ang nasabi rin kasi nila buti raw hindi umulan. So talaga nakapag-enjoy sila dito sa Rizal Park Luneta. Oo nga, sana walang ulan hanggang 1 a.m. na uwian na nila. Maraming salamat sa iyong update and Happy New Year to you. Mobile Journal Ray Vicente reporting live from Luneta in Manila. You're still watching The Big Story on One News, and up next, we look back at 2025 with stories that redefine the Philippine political landscape. And as we go on break, the Associated Press helps us remember the global superstars we lost this year. But it's a make-believe world, and as I said, it's about to make me sound like your sister said, with Patty and Diana is also very, very special for me. Now, let's see a big smile. To laugh in ridiculous amounts and then just enjoy the whole European aspect. It is so funny. It's written up. I don't know. That sounds like really great. To be in a winning situation, and when you're in a winning company with a winning crowd, they move. And I gave him a part.
basics. He's safe from me. Seems. Your fans and the music industry. I've spent half of my life in the United States and half of my life in Australia. I've been through. I just. The artists, art, have the power to affect change. I don't think about my film legacy. I'm just lucky to have been here at all, in any shape. You're watching The Big Story here on One News. Here are the stories making headlines this last day of 2025. Senator Amy Marcos refused to sign what she called a giniling budget or a spending bill still with pork. The presidential sister tagged cuts in government flagship projects in the 6.7 trillion peso budget earlier ratified by Congress. In a statement, Senator Marcos condemned the loss of funds for foreign assisted initiatives under the Public Works and Transportation Department. She also criticized the presence of so-called soft pork for financial aid programs like MAIFIP, AIX, and TUPAD, which budget watchdogs say are vulnerable to political patronage. From one minority senator to another, Senator Robin Padilla's remarks on China elicited strong reactions from Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Padilla earlier said it is pointless to confront China over the West Philippine Sea, noting that Manila has nothing to gain from these fights. He instead urged engagement and business cooperation with Beijing, while emphasizing that restraint is not tantamount to cowardice. But Tariela clarified that the Philippines never initiated or escalated tensions in contested waters. He scores Padilla for undermining the plight of Filipino fishermen and doing a disservice to the military who regularly patrol the West Philippine Sea amid China's continued incursions.
And 44% of adult Filipinos expect their quality of life to improve in the next 12 months. That's according to a November survey by the Social Weather Stations. 38% expect no change, while 8% anticipate a worse quality of life. This resulted in a net personal optimism of plus 36, classified as very high. Another SWS survey shows 89% of adult Filipinos will enter the new year with hope rather than fear. The figure is down 1 point from 2024 and marks the lowest level of New Year hope since 2009. The surveys were both conducted from November 24 to 30 among 1,200 adults with a margin of error of plus or minus 3% nationwide. In 4 hours or so, we turn the page on what has been a very eventful, to say the least, 2025 for the Philippines. Let's look back at the year that's about to end and expectations for the new year 2026 with our resident political insider, Ronald Llamas. Good evening, Ronald. Happy New Year and thank you for staying with me on the last day of the year. Good evening, Ses. Happy New Year! Ikaw pala naiwan sa salt mines. Oo nga. Unang-una, parang I'm interrupting a party atmosphere where you're at, but just the same. Unang-una, yung corruption drive, no big fish charged, no big fish in jail. What are the prospects for 2026? The government moved the deadline to January. Diba? They promised in December. So what do you see happening? Well, medyo hindi maganda for the government itong walang nakasuhan o napakulong ng mga big fish as promised before Christmas. Hindi rin maganda sa gobyerno na nag-unravel na yung ICI. Mukhang mag-isa na lang yung natitira sa ICI, hindi pa siya yung pinaka-popular na member ng ICI. No? At ang hirap magkaroon ng quorum kung mag-isa ka lang. No? At ikatlo ay mukhang yung economy ay medyo hindi ganun kaganda. Below targets mismo ng gobyerno. Kaya at panghuli ay bumababa yung approval ratings ng presidente. I wonder what the mood is in Malacanang as they welcome the new year. Ano sa tingin mo? Well, tingin ko yung iba doon nakikita na medyo hindi pa sila safe. Pero yung iba baka chill lang. No? Dahil gusto nilang magdiwang ng Pasko at saka New Year nang hindi iniisip yung mga problema ng bansa at yung kanilang mga sarili mga problema. Itong Pero chill, 2026, yeah. Ma-interrupt kita, yung chill attitude na yan, talagang hinabol sila. Masyado So, silang chill. Medyo, no? At kung hindi nila aayusin itong mga naging problema nitong, sabi mo nga, eventful year to say the least sa 2025, ay malaki ang kanila magiging problema sa 2026. Okay. Now, the PBBM versus Sara in the polls, bagsak na bagsak si President Marcos. And there is, correct me if I'm wrong, supposed to be an impeachment complaint against him in the offing or being cooked up by some parties? Well, dati pa namang nag-threaten yung Vice President ng impeachment laban sa Presidente. No? Pangsagot niya doon sa impeachment laban sa kanya. Pero dahil nga hindi na-impeach si Vice President Sara dahil sa Supreme Court, ay medyo hindi rin ganun kadali na i-impeach yung Presidente. Dahil binago ng Supreme Court yung rules of impeachment, ginawang mas mahirap. At ikalawa ay palapit na ang 2028. So yung mga tao ay mas doon na mag-i-invest sa 2028 rather than have an impeachment either of the Vice President or the President na at this point medyo ganun kahirap next year or next 2 years. Pero ayun nga, ay this next year will be a very compelling and decisive year for everyone. Huwag mong kalimutan, Ses, napakataas din ni Vice President Binay
no? 3 years bago nagkaroon ng 2016 election. Pero for 2 years ay inimbestigahan siya sa Senado at sa iba-iba pang mga plataforma. Kaya eventually ay bumagsak yung kanyang presidential preference na napakataas after the midterm nung 2013. Kaya hindi assurance na dahil mataas ka ngayon ay sigurado ka na sa 2028. Lalo na kung titignan mo yung numbers ni Sara, hindi mo dapat tinitignan yung absolute numbers lang. Ang titignan mo, saan ba siya nanggaling? Nanggaling ka from a high of almost 90%. At ngayon ay nasa 50s siya. Kaya hindi rin ganun ka-optimistic, dapat siya kaagad. Lalong-lalo na, usually mataas naman talaga ang Vice President over the President. Dahil yung Vice President hindi naman sinisisi sa lahat ng problema ng gobyerno at sa lahat ng problema ng bansa. And of course, if we... Mas ang problema yung Presidente. Hindi pa naman siya kasimbaba ni Gloria Macapagal Arroyo na nagkaroon ng negative 56%. Pero kung hindi siya mag-aayos, ay baka mag-free fall din siya. Kung hindi naayusin yung kanyang mga problema. Okay. But also, if we recall, the father of VP Sara emerged very late in the presidential race and became president. So there's still room for a dark horse to emerge in the next 2 years. Correct. Kaya nga yun yung isang halaga nitong 2026. Dahil tingin ko, a lot of things will be decided sa 2026. Halimbawa, sisimulan na yung investigasyon kay Sara ng ombudsman at sa kanyang mga kaalyado, lalo na yung kanyang kapatid na si Pulong Duterte, doon sa kanyang 51 billion na napunta sa kanyang distrito in less than 3 years. Malamang buksan na rin yung kanyang mga bank accounts ng ombudsman dahil dito sa plunder case na sinampa sa kanya ng mga civil society groups. At pag binuksan yan, may makikita ba dyan, katulad ng sinasabi ni Senator Trillanes, na mga pondo galing sa mga drug lords, pogo lords, at iba pang lords, at sisimulan uli yung Quadcom 2.0 sa Kongreso, na ang iimbestigahan din dyan ay si Vice President. At mukhang magkakaroon ng isang Truth Commission para mag-focus dito sa mga human rights violations nitong nakaraang mga dekada. Pero siyempre, ang emphasis niyan ay yung tokhang ng tatay ni Vice President Sara. So, yun yung isang mahalagang aspeto ng 2026. Mananatili bang mataas ang Vice President sa kanyang ratings o because of these investigations ay magsisimula siyang bumaba? At ikalawa, ay yung sabi mo nga, may possibility ba na may sumulpot na black swan or dark horse nitong 2026 who will shape 2027 going into 2028? May possibility rin yan. Dahil yung Duterte at saka Marcos, pwede silang humina pareho dahil sila yung nagdudurugan at may makasingit na third pole o third force na leader. Sino yun? Well, kanya nga black swan dahil di pa natin sigurado kung sino. Pero halimbawa, it can come from the pink. Mukhang yung mga tulpo, wala namang planong tumakbo. It can come from yung mga hindi pa nagpapakilala na kandidato. Pero kung magkakaroon sila ng defining moment sa 2026, ay pwede silang maging dark horse. No? Sabi ng iba, si General Torre. Sabi ng iba, si John Vic Remulla. Sabi ng iba ay si Vince Dizon. Sabi ng iba ay si Risa or Bam. No? So, 2026 may decide who that dark horse or black swan may be. Okay. Yes, because you're saying na the investigation will now shift to Sara Duterte and the Truth Commission, etc. Pero ano ba ang credibility ng gobyerno na mang-imbestiga or ng Kongreso when hindi pa tapos itong
flood control scandal, walang closure, walang nasasampahang malaking isda na sinasabi. Well, isang mahalagang element 'yon, no? Dahil kung walang mangyayari dito sa dapat kasuhan at dapat ipakulong ng mga big fish galing sa Senado, sa Kongreso, sa Cabinet, ay sasabog yan sa mukha ng presidente at ng gobyerno at it will affect yung kanilang endorsement power going into 2028 kung sino man yung gusto nilang patakbuhin, no? Kaya Tama ka. So what do you expect the president to do to turn things around? well, dapat as early as January, yung hindi nagawa last December ay magawa na niya. Lalo na may malaking rally ang pinaplano ng maraming mga grupo sa EDSA celebration. And I'm sure ang focus niyan will be anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. Halimbawa, kung hindi mapapasa ang isang tunay na anti-dynasty bill sa nitong 2026, ay sasabog din yan sa mukha ng gobyerno. Pero kung may magagawa o maaprubahan na medyo tunay na anti-dynasty law, then it will also shape 2027 and 2028. Ibig sabihin, yung mga identified sa dynasties ay mahihirapan na tumakbo either sa Senado or sa iba pang posisyon sa 2028. Ronald, do you think the protest groups should have clearer demands for the government to do? Well, meron naman silang mga klarong demands, no? At ginawa up yung several nga doon sa kanilang klarong demands ay sinabi ng presidente na gagawin niyang priority bill. Halimbawa, itong ICIAC bill nila Chel Jokno at saka nila Laila De Lima. Pero for now, parang mabagal. Ikalawa, itong anti-dynasty bill na mukhang yung bill ng presidential son at ng speaker ay hindi tunay na anti-dynasty bill, no? Ikatlo, itong Truth Commission, no? Na mukhang wala pang bill na ginagawa ang Kongreso, no? At ikaapat, itong mga economic reforms. Halimbawa, kung gagawin nila, kung tatanggalin nila even for a year itong excise tax on energy, hindi tatamaan, ay makakatulong sa mga consumers na mabawasan yung kanilang binabayad sa kuryente at makakatulong sa mga negosyante na bumaba yung cost of production. So may mga ganyan na hinihingi yung mga civil society anti-corruption groups. Okay. And one final question, kasi every end of the year naman, Filipinos really look to the next year with optimism, diba? I mean, Yes. survey after survey, although one point drop, the lowest daw, but it's still 89%, that's still high. So what is there to be, last question, to be happy about, to be hopeful about in the next year? Well, ang mga Pilipino kasi are basically very optimistic, hopeful people, no? Even during the worst of times, 'di ba? Pero tingin ko iba itong 2026 dahil the economy ay pababa sa even below government targets, baka nga below 4% pa. So tatamaan ang mga mamamayan ng inflation, ng weakening of the peso, no? Underemployment, etc. No? Kaya iba itong 2026. Ikalawa, yung outrage nila walang expiry date during at the time of social media. Hindi makakalimot ang social media dito sa corruption, massive, unprecedented corruption scandal na ito. No? At ikatlo, ito siguro yung pinakamahalaga. Meron bang susulpot na leader itong anti-corruption movement na pwedeng maging frontliner or at least contender for 2028. No? Dahil sa ngayon, itong anti-corruption movement ay wala namang political leader pa na tumatayo para i-harness yung energies na yan. Tingin ko sa 2026, pwede magbago yan. Hopefully. Well, we thank you for your time as always.
And sige, go ahead and welcome the new year with merriment. Nag-pause lang tayo, tama? Nag-pause lang tayo, but we will Yes, continue to yes. make the same demands of accountability. In 2 days, lusob kaagad tayo, Ses. Okay. Maraming salamat. That was One News political insider Ronald Llamas. This is the big story on One News. It's less than 4 hours to go before we ring in 2026. We take you to the cities that are having a big New Year bash after a quick break. Keep it here. Welcome back to the big story. Less than 4 hours to go before 2026. Let's now head over to Makati, which is hosting one of the New Year countdowns tonight. And Mobile Journal Amy Atienza is there. Amy, what can we expect from the countdown over at Makati? Well, since we only have less than 4 hours left till 2026, and there are still a lot of things that we have to look forward to here at Ayala Avenue in Makati. At alam mo yung maganda dito, no, sis, napakaraming artists ang ating inaabangan. Kasama na dyan yung mga headliners na sila Ellie Buendia, Cup of Joe, pati na rin ibang artists. Kabilang na nga ito nagpa-perform din sa likuran ko na A Chorus Line, which is technically a theater group na inaabangan din talaga ng karamihan dito. And of course, inaabangan din natin yung mga Divine Divas, drag queens, including Brigidine, Precious Paula Nicole, and Vinyas Deluxe. And syempre, marami pang performers dahil this night is not only a celebration to welcome 2026, kundi para nga rin daw maipakilala yung Filipino talent sa buong mundo, lalo na dahil napakalaking pride ang binigay nila sa ating bansa this 2025. And bukod pa dyan, syempre, sa lahat ng VIP ticket holders dito, no, meron silang free buffet kung saan pwede silang kumain ng mga food and enjoy the drinks for tonight. And syempre, inaabangan din natin later on tonight, of course, yung fireworks display na syempre mapupulo yung Makati skyline. And of course, aside from that, no, meron din silang wall drop, which is specialty just to welcome 2026. And it does not end there, sis, dahil after party din, ang Makati, dahil na magkakaroon ko ng dance party, yung ilan sa mga miyembro ng The Dance Studio Club dito mismo sa Ayala Avenue. Pero so far, mapapamilya, tropa, o kaya man ng lovers, ay syempre welcome na welcome dito sa Ayala Avenue sa Makati para nga makiisa sa pagsalubong sa 2026. Yan muna dito sa ngayon, Seth. Amy, marami na ba tao dyan? Anong estimate ng mga nagsidagsaan dyan? Yes, actually, Seth, nasa estimate kanina karirinig lang natin, nasa around 26,000 na yung umattend. Medyo lumayo lang tayo, pero pakita ko sa iyo yung situation na dito. May mga ilang pumapasok pa rin dito sa may VIP entrance. At yan nga, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga tao. May ilan din dito mismo sa area. Ito naman yung mosh pit area kung saan nga pwede din silang mag-enjoy. At syempre, makisaya doon sa bar. And over there, doon sa pinakadulo pa talaga, Seth, napakarami na talaga ng tao na nag-aabang. Around 5 p.m. pa lang, nandito na sila. And they're really excited kasi a lot of their favorite artists now are performing here tonight. All right, we thank you for the update and Happy New Year to you. Mobile Journal Amy Atienza reporting from the New Year countdown in Makati wearing her dancing shoes. And as we speak, revelers are filling up now the Quezon City Memorial Circle for an all-star New Year concert. And joining us is Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, who are performing and what more can we expect from the concert? Steph, maraming nagpuntahan sa Quezon Memorial Circle yung vísperas ng bagong taon. Libre kasi yung concert dito para sa sabay-sabay at sabay-sabay na pagsalubong ng 2026.
Kasabay kasi ng New Year countdown dito, yung concert at mga artista na nagpe-perform ay yung Kamikaze. At sa likod ko nga ngayon, nagpe-perform din ang Leonate, mamaya. At ng fireworks, mamaya, sakto sa pagdating ng 2020. Pero paalala sa mga nakipag sa Quezon Memorial Circle na bawal magdala ng plastic bottles. Alin na ng Quezon City Government na ipinagbabawal yung mga single-use plastic. At bukod dyan, hindi rin pwedeng magdala ng paputok, alak at matutulis na bagay. Meron din first aid station dito. Malapit yan sa concert grounds. At meron rin mga kapulisan na nag-iikot sa loob ng park para mapanatili talaga yung kaligtasan ng mga pupunta. Para naman sa mas madaling pagpunta at pag-uwi mula sa park, meron rin sakay sa bus ngayong araw hanggang alas 2 ng madaling araw. Babiyahe kasi yan mula Quezon City Hall. Nakatapat lang ng park at meron niyang walong iba-iba yung mga pupunta niya. Meron Bao, Palitek, Welcome, Rotonda. At bukas ang Quezon Memorial hanggang matapos ang countdown mamaya at inaasahan daw ng mga otoridad na bago mag-alas 2 ay na at nakaalis na rin ang lahat ng mga nakikisaya dito. Nako, enjoy ka dyan. Mobile journalist Fatima Baduria, reporting live from the Quezon Memorial Circle. Have fun and Happy New Year to you. And then we head over to Bonifacio Global City in Taguig, where an all-star lineup also awaits everyone who want to party at the 5th. We get the latest there from Mobile Journal Arles de los Santos. Hi Arles! Kamusta ang New Year's Eve party dyan? Marami na ba tao? Bago ang lahat, Tess, Happy New Year sa iyo at sa lahat ng ating viewers. Nagsimula na nga ang party dito sa 5th Avenue ng Bonifacio Global City, kung saan sinimulan nga ang programa ni DJ Mars Miranda. No? At ngayon nga, G22 na ang nagpe-perform. At kung makikita dito sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga tao no, mula pa lamang ng umaga. Nagpunta na ang ilan dito, no? Yung iba nag-mall, yung iba nag-lunch, pero yung kanilang goal talaga ay mag-celebrate ng New Year's Eve dito sa BGC nga, no? May ilan sa kanila galing Pag-Imus, Cavite, Laguna, at Verpac, Quezon Province, at first-timers daw, no? Pero ang kanilang talagang pakay dito, Ses, ay yung line-up ng mga artists dito, no? Ayun nga, susunod dito sa G22 yung sina Casey Tandingan at EJ Monterde. Gayon din, ang rakrakan na baon ng parokya ni Edgar at ni Apple kasama sa ating main act ay ang SB19 noon. Marami dito sa test. Pag narabanggit ang SB19 ay malakas na talaga yung sigawan dahil ayun daw ang kanilang pinunta dito. No? Dito ay medyo mahigpit lang ang seguridad. Hindi pwedeng magpasok ng mga tubig galing sa labas. Bawal magdala ng pagkain ng malalaking mga bag. Ito daw ay syempre para sa safety ng lahat. Pwede na lang iwanan sa isang area but still ito ay para daw sa kaligtasan ng lahat. Meron din ditong designated area para sa ating mga person with disability and capacity. Merong section for VIPs and then ito naman yung general audience. Pero ang maganda dito ay libre yung ticket, no? Pwedeng pumasok lamang yung mga kapatid natin dito at kanina nagbibigay din ng VIP ticket or pass gaya na itong meron tayo ngayon para nga maka-enjoy at makapasok ng ating mga kapatid para salubungin nga ang 2026 dito sa BGC. Ses. Bakit ba, Arles, naging parang pinakamalaking party ang nasa BGC na kailangan dyan ka mag-New Year? This for the BGC no? Ay sa kanila ito daw yung Thanksgiving nila. Sa ating mga kapatid, at siyempre pumunta dito, kasama kasi nila dito na nag-organize ng event na ito, yung ilang mga restaurant na nakapaligid din dito sa 5th Avenue, kaya nagtutulong din sila para nga maging ganito. No? Pero siyempre meron din ibang mga New Year's Eve countdown and celebration sa iba pang mga syudad. But at least for them, they really want to get fun. They want to welcome 2026 to the people who are also visiting BGC from time to time and all the years. Arles, I wish you also a Happy New Year and enjoy the party there. Have a great time. Have a great New Year. Mobile journalist Arles de los Santos reporting to us live from the BGC New Year's Eve party. Now that's the big story this New Year's Eve. We'll be back here tomorrow at 7:30 as per usual. Kapatid, we are one news, all sides, all the time.
Have a safe and happy New Year, everyone! Manigong bagong taon po sa ating lahat from all of us here at the Big Story. Asa ba kakalog-kalog tayo dito? Pasok kayo! Ay! Kakalog-kalog! Oh! Where's your Toronto? Where's your noise maker? O, sayawan na! Yan. Ang lungkot naman natin. Noise maker. Oo nga, wala man lang. Aba,